Okey? Okey na? Basta. Okey. Okey, isang magandang umaga po sa ating mga kaibigan sa media, sa ating mga kasamahan po sa DSWD, sa mga kliyente po ng, Assistance to Individuals in Crisis Situation. Magandang umaga po sa inyo. Kami po ang Strategic Communications ng DSWD at ito po yung, Thursday Media Forum. Good morning, Sir Good Raymond. morning, Director Dayan. At thank you dun sa mga kasamahan natin sa media na nagpunta rito. Actually, tinanong bakit tayo nandito ngayon. Sabi ko, wala lang, para maiba lang. Hindi, sir. At saka bago po itong, Actually, satellite yung office na ito. para makita ng mga kasamahan natin sa media yung lokasyon ng AIX, para pag mga ilangan din kayo later ng ng assistance, alam niyo na kung paano Kung saan pumunta. pupunta, Kausap DSWD. ko nga si Bay, eh. Tinanong ko, meron ka bang kailangang assistance? Napaka-healthy, eh. Walang maintenance medicine, eh. Ayun po yung magandang Oo, lifestyle, healthy lifestyle. 74 na. Grabe 'no? Naku, may age reveal kaagad. At least makakatipid tayo sa kanya AX Oo naman, sure na po si Director Chichi. Sir, Okey. Okey. Tayo ngayon ang bisita dito. welcome to us Kumbaga nagpa-invite tayo dun sa talagang direktor, yung head ng, assistant ng AIX ng CIP. program, pati ng AKAP. Ngayon, nagpapasalamat tayo sa kanya dahil pinaunlakan niya yung self-invitation natin para mapunta rito, para makita rin ng media. Kaya tawagin na natin yung ating host for today. Okay, tawagin na po natin si Director Edwin Morata, ang Director ng CIP or Crisis Intervention Program. Morning po. Director Wenz, una sa lahat, salamat for hosting us here. Ayun, muling magandang umaga sa inyong lahat at welcome po sa bagong tahanan po ng Crisis Intervention Program, Assistance to Individual and Crisis Situation. Mamaya, Director Wenz, pagkatapos ng media forum natin, ikaw mismo yung magtutur Yes po. para makita ng mga kasamahan natin sa media yung bagong bahay ni Kuya, Yes. ni Kuya Wenz. Kuya Rex. Ni Kuya Rex. May processing fee lang po tayo mamaya sa tour. Joke lang po. Joke lang po. Joke lang. Yes po. Siningil, eh, no? Basta Siningil. mag-ring assistant. Okay, Director Wenz, opening statement muna. Muli, good morning po at thank you po sa pagpayag na maimbitahan namin po kayo dito sa bagong tahanan po ng aming programa, ang AIX. At of course, ito naman ulit yung pagkakataon natin sa Sir Raymond and then Miss Director Dayan na mabigyan ulit ng tamang impormasyon para sa tamang tulong ang ating pong tagapakinig. Lalo na sa mga taga-subaybay po nitong media forum na ginagawa natin tuwing Webes, linggo-linggo. Yan, At opo. mamaya meron din yatang ma-interview tayong beneficiary. Yes, I think. Meron po. Para makakita rin ng mga kasama natin sa media. Okay, Director Wenz, for the end time, paki-explain ano yung AIX, ano yung mga pwedeng ma-avail na assistance maging ng mga kasamahan natin sa media. Sige. Hindi ako magsasawang ipaliwanag 'to kasi kahit ilang beses nating pinapaliwanag, madami pa rin talaga ang mga taong sumusubaybay sa'tin na medyo confused. Lagi nilang tanong, "Papalista ba? Kailangan ba may referral letter?" But before ko ipaliwanag yung gano'ng aspeto, ipaliwanag natin kung ano ba talaga ang assistance to individual in crisis situation. Isa ito sa mga frontline services ng DSWD at ang pangunahin nitong layunin ay mabigyan ng financial assistance. Isa, ang financial assistance upang maging stopgap measure natin doon sa mga individual or pamilya na nag-undergo ng crisis. When you say crisis, ito yung isang sitwasyon sa buhay nila na hindi inakala at nagpabagal, nakakayanan nilang solusyonan ng sarili nilang problema. Pero hindi nila ina-expect yon financially or psychologically, emotionally, kaya pumigay itong programang DSWD para tayo ay tumugon pansamantala. Ito So, yung AIX, it cuts across all sectors. yes. So, wala tayong pinipili dito. Dati kasi, kung dati ako sa programa ng AIX, way back 2007. So, kung titingnan ang AIX dati sa indigent lang dati. But ngayon, nakita natin na hindi naman pinipili ng crisis ang tao eh. Ang sitwasyon niya, ang status niya sa buhay, maaaring kahit mayaman ka, o may trabaho ka, may pera ka man o wala, maaaring may crisis kang kakaharapin. At ito, ginawa nating mas inclusive ang ating programa na lahat
ng merong sitwasyon na kailangan ng tulong ng DSWD, na dadaan sa masusing pagsusuri ng isang social worker, maaari pong tumulong doon ang ating programa. Then, ikaw yung nag-cover ng mga guarantee letter, di ba? Yung mga Yung guarantee letters, naalala ko po, Director Chichi, meron tayong mga partnership Yes. sa mga providers, ganyan. Recently po, meron tayong additional na 22 22, yes. hospitals, Pharmacies, therapy pharmacies. centers, dialysis centers, and I think pati ang ating pong mga mayroon tayong mga pharmacies na merong nag-o-offer ng mga specialty drugs, like chemo drugs, ganon. So, kung 22 last Saturday Last Last Saturday, memorandum of Yes. agreement si Secretary Opo. with those providers. Sa ngayon po, ilan na po yung total partners natin na providers? Nationwide, we do have around 1,808 partners nationwide. Ito lang yung merong talagang memorandum of agreement sa atin. But hindi natin pwedeng alisin dito yung mga service providers na they are willing to accept guarantee letters. kasama dito yung Mercury Drug. Yes, that would include Mercury Drug. But we also have certain partners na until now is processing pa rin ang ating MOA with them, but they are already accepting guarantee letters pa. So more or less nasa 2,000 plus ng partners natin. Including yung mga hospitals. Including hospitals, pharmacies. We are expanding because the AIX wanted to ensure that the services being provided to the target beneficiaries are being used on the right context. Kasi minsan pag cash kasi talaga, minsan hindi nagagamit on the right purpose. Maaaring ibili mo nila ng pagkain, ito lang yung gamot na mabibili nila, or ipamasahe nila. But for a guarantee letter, sinasalo na natin at least a large chunk of their concern in terms of their need. Example for medicine, kung 5,000 worth ang medicine nila, pag cash kasi minsan binibigyan natin 2,000 to 3,000 kasi augmentation lang po talaga tayo eh. Kumbaga we can only patch up things doon sa kailangan nila. But sometimes nila ginagamit yung full 3,000. Bibili lang nila mga kalahati. Tapos hindi ulit silang under 3 months, pipila ulit sila sa atin. But this time, pag guarantee letter, we can assure a bigger amount will be provided. We can give as much as possible, 70 to the 80% to cover their own medicines pag medicine hinihingi nila. Yung malaking tulong sa guarantee letters pagdating sa ospital. Yes, very true. Magkano nga yung range na binibigay natin? Depende sa assessment. But the highest amount that we can give for guarantee letter ay 150,000. But it will be depending pa rin sa sitwasyon ng client. Lalo na kung malaki na yung billing sa Yes. hospital. Sa hospital bill, we cover not only the hospital bill, lahat ng inclusive na nakalagay sa kanilang statement of account, tama no, saka hospital bill, nako-cover natin. Even the professional fee ng doctor. If the doctor will allow us to charge this through guarantee letter. So, ganun ka-comprehensive ang Pero ating- dapat current yan di ba? Hindi Yes. pwedeng nabayaran ng ospital, nakalabas na, tapos magre-reimburse. Yes, hindi siya pwede for reimbursement. That's the one thing. Kasi pag may reimbursement, we need to say, may resources. Yes, May nabayaran capacity. Meron silang pamamaraan to resolve their own issues. So kami mas prefer namin na kami mismo ang titingin, ina-navigate namin ng mga social worker, anong pwedeng itulong? At pwede ka naming i-refer pa, which is also one part of the context ng AIX program, which is the referral. Kasi we also refer to NGOs, Yeah. we refer to DOH, kami mismo nag-endorse for MAIP pag walang idea yung kliyente. We also endorse them to PCSO para medyo comprehensive ang ating delivery ng Director Wenz, intervention. halimbawa, ang sitwasyon, nabayaran yung partial, may utang pa, nag-promissory note, kaya dinischarge. Pwede pa yan? Yes, because promissory note is one of our requirements as well. O kasi may mga taong hindi alam ang programa natin na maaaring gumawa ng paraan but hindi nila kayang i-full the 100%. Nabalitaan nila na pwede ang DSWD, but may promissory note at talagang wala pang effort ang family to attend to that, then DSWD cap. Yan. Para i-augment sila sa pangangailangan nila. Okay. Sa AIX, pagka yung medicines, every 3 months. Yes. What if na-hospital ngayon, nakakuha sa AIX, then may na-hospital na naman after 1 month, pwede pa rin ba? Yes. Ganyan po ka-comprehensive ang ating programa. Nakita namin ang nature nung inaaral namin ng programa at ang polisiya na pag hospital, di mo naman control yan eh. That is the emergency situation actually. So that's why we adjusted pag hospitalization ang concern. We consider it as 1 per confinement. Ngayon, na-hospital ka ngayong araw, naka-discharge ka bukas, pero kinalunesan na hospital ka ulit.
prepared, hindi kayo ready. So we cover still that hospitalization. So pag hospitalization, one per confinement. Every confinement. Pero pag medicines, Maski same laboratory, person yung patient. yes, of course. Yes So, po. magkakaibang Grabe. case. Oh, 1:1. it happens for dialysis eh. Sometimes we Ah. cover the dialysis treatment pero nagkaroon ng rupture or whatsoever no hospital, we cover. Ngayon, babalik sa dialysis, we cover. Ganun po ka-comprehensive ang AIPS program natin. Director Chin, napapag-usapan na rin natin yung guarantee letter sa hospitals, no? Paano kung, wag naman sana, kung binawian ng buhay yung naka-confine sa hospital, paano yun? Pwede pa ba silang matulungan sa pamamagitan ng burial Yes. assistance? Ang AIPS ganun siya. Kaya laging sinasabi, So, sir, babayaran na yung ospital, ipapalibing pa. yes po. Ganun parang sabi nga namin sa programa, womb to tomb eh. Oo. Hindi, tama ka. Panganak ka, nagkaroon ng komplikasyon kasi we don't Pwede. entertain normal delivery. Kasi Mm-mm. PhilHealth yan. Okay. Pero pag nagkaroon ng komplikasyon na hindi mo naman in-expect, nagka-sepsis or whatsoever, we cover. Kaya nga womb to tomb. Ngayon, nagbigay tayo ng financial assistance, guarantee letter for medical, hospitalization, namatay. Well, again, crisis yun, hindi sila prepared. Bukas pang pinto ng DSWD for their burial assistance. One time lang yun, yung burial Yung burial assistance, again, one time lang po siya. Hindi po siya pwedeng every after 3 months. Oo, one every patay po. Tama ba ako? Oo. Yes. Per individual na Per naman. individual. Yun po yun. Baka po makonfuse po yung tao eh. By one Sas take Jun, one. Raymond eh. Sige po. Pero na ako nabuhay muli, ano. Oo. Wala, ibang usap na po yun. Yes po. Director, as of today, ilan na ba yung total beneficiaries natin sa AICS, AKAP, as of today? Actually, per record namin, we are so happy to note na dahil nga siguro we keep on publishing this and then disseminating information how to access AICS. Actually, for AICS alone, we were able to cater a total of 6,655 nationwide. That's the Since number. nag-start yung Since program? nag-start yung program for 2025 ha, for 2025. Until- for 2025. Until So, August yan. Until August yan. So, Wow. naka 6 million na po tayo. We were able to spend a total of 36 billion. 914,000. So, it covers both cash outright and guarantee letters. Director Wenz, for 2026 ba may additional budget for AICS? Per of our NEP, proposed NEP, parang we as is doon sa allocation na meron po tayo. Kasi hindi kami pwedeng mag-move higher based doon sa current standing ng programa namin. So, the way we project our budget for the upcoming years is based on our current trend. Okay. Sa ngayon kasi parang hindi kami naglaro masyado ng mataas. But we were able to serve more than the 100% target namin last year. But we covered that particular population. So that's why we retained the same amount. Director Wenz, di ba, sa mga field offices natin, meron ding AICS. Yes po. Mhm. Yung pondo nun galing sa central. Yes po. That's the job of the crisis intervention program. So may allocation for field office. Yes po. Opo. We base on their, again, current trends at the same time with their monthly disbursement plan. Based on their current trends din doon sa araw-araw nilang siniserve na client natin. Based sa available data, anong region yung pinakamalakas sa AICS at pinakamahina? Central office actually, NCR. This can be Ang explained. pinakamalakas. Yes. This is because number one, especially hospital is here. Heart Center and KTI. So most of the people come here in NCR for medication. Second, some of the specialty drugs is also available in NCR. Like chemo drugs, mabibili lang talaga siya sa NCR. So that's why our partners now, we encourage them to, spread out their branches sa mga strategic places na may ganong kalaking need for medication na specialty. Third is because malalapit lang ang Bulacan, ang Rizal, Dito na rin dito din nagpupunta. pumupunta sa atin. Lalo na pag central office, we not only cater Quezon City and Caloocan, but we cater also San Jose del Monte, Pero Bulacan. meron na tayong satellite office, We di ba? do. Yeah. But of course, because of the limited space that they do have. Yeah. Oo, that's So why. okay lang na dito pa rin. Opo. At di naman tayo namimili eh. Pag Yeah. nandito na sa atin yan, regardless kung taga saan yan, bukas po ang pinto ng DSWD to entertain them po. Yes po. So dito ilan ang
traffic ng clients? Meron na kayong Yes. average? By absorptive capacity, we can only entertain 800 seating capacity at a given time. Ayun yun. That would include, para lang maintindihan natin, yung second floor is the waiting area. But because we need to adjust also, SAS Raymond and Director Dayan, the mobility of our senior citizens and PWDs. That's why po, sila po ay di sila umakyat sa third floor. Meron silang interview area on the front. Papapasin niyo yan mamaya. Yung And third floor, ano yung meron? ang third floor is a purely interview and release of GL and cash outline. But those are possible lang para sa may mga kaya umakyat at walang mobility concern. So that's why po, inaakyat namin sila doon para ang mga matatanda natin at mga PWDs ay may enough space for them while waiting. So ganun ang strategy po natin. Sa baba, actually, medyo malagang magulo dyan kasi yan pong start ng pila. Dahil magpapapila kung saan ka puputang assistance, kung ikaw ba ay category ng older person or PWD, or ikaw ba ay regular client natin for medical assistance or regular client natin for guarantee letter. Yung pila sa labas, normal yun. Normal yun. In all phases naman, lalo na we are entertaining a total of almost, yesterday we were able to cater 1,900. Natapos namin siya ng 8 o'clock ng gabi. Marami kasi dahil galing sa long weekend. Yes, pero open kami ng Monday hindi kami nag-close. pala. Open din kami ng Tuesday, hindi kami nag-close. So walang holiday na Walang dito? holiday. Because okay. we are looking at na medyo safe na kasi medyo compared sa central office na tent lang tayo doon. Oh. But dito medyo stable ang ating venue. So that's why we're opening this Yeah, so also. Mondays to Fridays. Yes. Opo. Sabado at Linggo lang ang pahinga. Sabado at Linggo lang pahinga. Opo. So, klaro na yun. Open Yes. pala. Walang holiday dito. 8 to 5 po sila, Yes. Mondays to Friday. Fridays. Ngayon, kapag mapapadaan ka nga po dyan sa baba, wala pang 8:00, may nakapila na. Nakapilan. Yes. So ano nga pong dahilan, madalas na dahilan po nila? Hindi ito normal Ay, normal pala to kahit sa central office tayo. Oo, hindi normal. Normal sa central office. Kasi kadalasan sa mga kliyente natin, hindi namin sila masisisi sa kagustuhan na mauna agad sa pila. So they will think na pag dumating sila ng 4 a.m. at pag nagbukas kami, kasi normally we open our gates at 6 a.m. And we start our interview at 7 a.m. Ganun kaaga. Dapat nga 8 p.m. kung iisipin At wala kaming tinatapos na hanggang 5 p.m. wala na kaming ini-interview. Kasi as long as may kliyente pa sa loob, tinatapos namin yun lahat. Basta makapasok siya before mag 5 p.m. Ang kadalasang dahilan is because they wanted to be prioritized pag dumating. It's not for one client. Syempre, isipin din siya ng almost 400. So pag dumating ng 4 a.m., marami silang makakasama dyan. Ang seating capacity namin ay 800 lang at a given time. So normally, ang tao namin dyan sa baba ay umaabot na ng 600 in the morning. So mapapapasok, talagang pipila talaga. Kasi hindi namin sila pwedeng papasukin lahat sabay-sabay. Kasi hindi namin mananavigate yung saan pupunta ang kliyente pag hindi namin siya inayos. So we wanted to pasok dito, ang kliyente, aware sila kung saan sila pupunta, saan sila uupo, at sinong kakausapin nila. Mas madami na ba ngayon ng clients natin dito sa Paragon compared to sa CO? Nag-increase kami from 1,200 on a daily basis to 1,600 on a... Nagdagdag kami ng almost 400. Kaya malungkot na sa CO ngayon Tahimik Parang Todos Los Santos, di ba? Sila po nagbibigay ng buhay Oo. sa Central Office. Nandito na sa Paragon ang saya at ang gulo ng Pero mga sir, natin. Isang Yes. malaking kinaibahan din dyan, kung nasa Central Office, kalat-kalat kasi yung Opo. process, yung mga steps nila. Talagang naiikot po nila yung Central Office. Office. Hindi po tulad dito, andito lang, sa isang building lang. Tataas at Tsaka bababa. air condition pa. Mas air Opo. condition. Actually, datang, sabi ko Mas nga accessible. kanina, pag kinakausap ko director sa SAS Raymond, kung kamusta yung pakiramdam nyo na nandito tayo sa Paragon, dati ang reklamo nila sa atin, mainit. Pag maulan, basa. Ngayon ang nireklamo po nila, malamig. So, di ko na po alam kung saan po kami lulugar. But we keep on asking them, sabi ko, anong mas comfortable? Hindi, ang ibig sabihin nun, mag-provide kayo ng jacket. Magpa-jacket daw kayo. Pero mas kadalasan sa natatanong namin, mas preferred nila dito kasi mas convenient niya. Kailangan lang namin tingnan kung paano lang namin malalaro yung waiting time nila. Baka maybe siguro we can put some entertainment for them. Wala pa tayong mga TV rito. We do have some TV because that's for the purpose of the queuing. Oh. But since madami na kami, tignan namin kung paano namin Pero may ma-activate. mobile phone na yung mga yan. Oo. Pero kahapon, as experience po namin sa kaalaman po ng media, nagpalabas kami ng K-pop hunters.
Familiar kayo doon? movie. Opo, na hindi ko Oo. nila napansin yung oras. Kumakanta po sila ng We're Golden. Golden. Yun So, po. kahit tinatawag na, nakaupo pa rin. Yes. So, parang Yun lang. maybe that could be a good practice for them not to wait. Kasi meron silang something na na-entertain. So, we will try to adapt that. Nabanggit ni Sir Raymond, nawili masyado sa panonood. Paano po yun kapag na-miss nila yung pila? Mayroon tayong mga marshals. Mapapansin, may mga as angels tayo dyan na pag hindi tumayo, tatawagin, gano'n. So, bisan kakalabitin na, ikaw po yun, ma'am. So, we have trained staff to, assist clients doon sa pag-navigate ng pag-assess nila. Parang airport. Yes. Oo. Oo. Pag nag-last call na doon sa boarding, Wala na. may iikot sa airline. Tapos ipipage ka. Correct. Pag once na-activate na po namin ang queuing, Mm. we're still testing it there. Maybe siguro mapapa-flash na po yung name nila doon. So, Tapos hindi may na po number na may rin po number sila na rin. makukuha. Yes po. So, ngayon po inaayos na po namin siya because, of course, we're just here for about 3 weeks. Oo. So, that's why we're trying to, improvise and innovate our system. Director Wenz, bago natin ibigay yung question sa mga media, tanongin ko na lang, according to DBM Secretary Pangandaman, walang budget ang AKAP sa NEP for 2026 kasi 13 billion pa yung natitira. Yes. Can you elaborate on that? We have to remember that AKAP, meron po siyang veto message ni PBBM nung it was approved, the GAA. Ang sabi niya sa amin, the SW is to work with DOLE and sino ba yung isa? DOLE and nakalimutan ko yung isang agency. DOLE and DepDev to work with us in the development of the joint memorandum circular. Dati kasi, noong 2024, it was only DSWD who copied the memorandum circular. So, mabilis ang implementation. This time, since may engagement po ang ating DepDev saka ang ating DOLE, so that's why kailangan natin magkaroon ng consultation meetings with them. That's why po, ang ating pong joint memorandum circular po ay na-approve lang po siya noong April. April this year. April this year. So, that's why po, Tas nagkaroon may pa ng 3 months. And then nagkaroon may pa ng election ban. pa. Yes. Opo, diba, election ban na we are not allowed to conduct any of our frontline activities like AX and AKAP during the 15 days period. Then after that, the central office decided to give also brief for the field office social workers and at the same time sa ating pong field office to liquidate. Nag-request kami ng at least, hindi naman stop, yung offsite payouts natin na ginagawa natin, hindi natin siya ginawa because to give way for the field office to settle the liquidation. Kaya ang AKAP at ang AX ay nag-resume ng August lang for the offsite. But on the onsite premise, tuloy-tuloy po tayong bukas. Kaya malaki pa yung natira, 50%. Yes. Opo. Kaya tatagal pa to hanggang Yes po. next year. Actually, hindi naman, probably, but a certain percentage na Depende lang. sa Opo. Kasi ngayon po kasi we're trying to maximize AKAP and AX at the same time. Director Dan? Sir, open na natin sa mga kaibigan po natin sa media. Ito yung natin. Meron Usapin din lang po natin tayo. sandali. Sige po, unahin na po nating, pwede na po nating interviewin muna yung mga beneficiaries bago po tayo makapagtanong kay Director. Good morning. Tatay, anong pangalan niyo po? Sir, paggamit lang po ng mic. Salamat po. Conrado Bailosis Jr., sir. Bailosis, Opo. Pampanga. Hindi po. Quezon City, Commodity Market. Ano po yung assistance na pinunta niyo rito? Sir, financial assistance, nakatanggap kami. Nakatanggap. Tapos na po. Wala pa po. Wala pa. Wala Opo. pa raw. Nakapila pa lang si tatay. Oo. I think for Pero today, releasing na ng Nakapilan cash. pa ako, sir. Okay. Dininisyon ako nila dito. Sige po. Si tatay, Warlito Peralta po, ano pong assistance ang medical assistance po. medical po? oo. Every 3 months po nagpupunta kayo dito? Opo, Okay ate po. na po. Since when po, sir? 3 taon na ho. 3 taon na, so every 3 months po. Oo. So kilala na rin po kayo Oo, dito. kilala na. Oo. Anong name niyo po ulit? Warlito Peralta po. Peralta. Opo. Okay. Sige Sige po, po. upo muna. Sir, yung mga media po natin, baka po may gustong itanong po sa inyo tungkol sa mga experience. Sino po sa ating mga media ang gustong magtanong po muna? Later na lang. Okay. Sir, taga saan daw po kayo? Commonwealth.
Commonwealth din po. Sir, kahit hindi na po kayo tumayo, okay lang po nakaupo. Meron pa ba? Kasi sa Gusto ata nila sir makapagtanong muna kay Director Chief. sige, hindi, open muna natin yung questions Sige po. kay Director Sige Renz. po. Si Miss Sheena. Director, good morning. Sheena from SMRI News. Yung question ko lang po, yung na-mention niyo na kanina na may mga ibang taga Rizal na pumupunta dito. That's why nagkakaroon, kumbaga, marami yung foot traffic natin. Pero ano lang po yung, maliban dun sa na-mention niyo kanina, ano pa po yung ibang challenges para mapalesen or kumbaga mapabilis natin yung mga proseso dito sa mga gustong kumuha na mga assistance po sa AIX or dito po sa DSWD? Parang challenge ang problema kasi talaga ma'am namin, despite of us putting satellite offices in the nearby area, we always have to consider then doon is the absorptive capacity ng isang facility. Like example for we have in Pasay now, we have in Caloocan now, we also have in Pasig, and we also have in San Juan, yung PBBM center natin doon. But given the understanding ng client kung saan sila pupunta, hindi namin makontrol kung saan nila preferred O di ba sir? Oo, kahit naman magsabi kami ng pwede kayong pumunta kasi we always keep on encouraging them kasi mas cost efficient siya, hindi siya mamamasay papunta ng central office. But they still opt to come here. Maybe because familiarity is number one. Number two, maaari may dahilan din sila personal kung bakit gusto nila dito. But as to the challenge to hasten the process, we're trying to develop now the online database natin actually, the digitalization, na at the end of the hospital, they can already access the guarantee letter. But this is still working pa. Kasi we have to remember that not all clients namin are technologically knowledgeable. So we have to consider our older person na pag fill up na lang nga nung form namin, they need to be assisted pa. That is one of our modality na ina-innovate ngayon. Number two, we already add on so many social workers to at least provide more numbers na may entertain na sila at the given time. But ang problema lang, ang spread of words. Dati kasi we're only entertaining 1,000 na maximum, but now we're reaching 1,800. So they keep on spreading and spreading that. If you wanted to get assistance, you can go to Batasan perhaps. Well, in fact, we also have in NCR in Castambide. But they come here maaari sigurong bigyan ng magandang study yan sa level namin. But for the meantime, we don't consider it as a challenge, ma'am. But rather an opportunity to help more people. But of course, ang back off niyan, siyempre sa back end namin, because kailangan namin mabilisan, that's why we're trying to first streamline the process. Dati we have 5 steps pa. Ngayon, ginawa na lang siyang 3. Pa-check sa baba, interview, release. But of course, ang pagdating kasi sa cash, we have to understand we are not all regular staff. We are not permanent. So none of us here in central office, particularly in the crisis intervention program, are authorized to disburse cash kasi hindi sila regular. To be honest, 3 lang yata kami or 4 against the 300 staff ng crisis intervention program. So sila po ay nag-i-interview lang. But if ever they will be regularized, so basically upon interview, maybe the social worker can already give the cash kasi siya naman ang nag-interview. So those are the efforts na ginagawa namin at the moment, ma'am. Sir, last na lang from my end. Timeline na lang yung digitalize, yung online. Kailan kayo yung target natin? We're hoping to launch it within the year. Oo, yun naman ang laging pangarap ng aming pong kalihim na sa SecRex. At in-align din ito doon sa digitization effort ng ating pong administrasyon. Ang alam ko meron na siya, but we need to of course test it based on our partners. Kasi sa amin, yung produce ng guarantee letter, kaya na namin yun. But we have to consider our partners kasi we're trying to include in the system even the payments of the guarantee letters or service rendered by the partners. So it's an engagement between our stakeholders kasi ma'am. But we'll see, hopefully within the year, matrabaho namin siya. Si Jervis, then si Lou after Jervis. Hello po. Hi po. So, ibig sabihin ba, wala nang pila ngayon sa central office? Lahat dito na? Yes po, sir. Okay. So, kailan po nagsimula na dito at saka bakit po nilipat? Actually, we opened it July 31. Ay, tama ba? No, July 31. July 31, no? We opened this. Una, ang dahilan dyan,
This is that's the beauty of the feedback. Kasi we do have feedbacking with the client. Every time na pumupunta sila sa amin, we keep on asking how we can improve our service. At isa sa mga nilalabas nila palaging feedback is mainit, pag maulan, basa sila, inconvenient kasi siksikan. Those are the reasons na ibinibigay nila. So with that feedback alone, ito yung ginamit namin ilabi kay SEC na SEC, ito kasi ang feedback ng ating pong client. And fortunately enough, SEC is very supportive. Kasi ito naman yung gusto talaga niya, maging convenient ang access. I mean, they are already in crisis and asking for help. Pahihirapan pa ba natin sila? So why not give them at least that dignity as a person na bigyan namin sila ng convenience kahit pa paano. Kumbaga, nangangailangan na, tapos magiging welcoming pang environment mo, comfortable pa. So at least may ganun silang pakiramdam. So this is the trigger that Secretary pushed for this. This is a 4 months working. Ganun kabilis. Sa loob ng 4 na buwan nangyari ito. And we're very thankful po sa ating pong management, particularly kay Kalihim Sec Rex Gatchalian, because of the very intensive support po sa programa. Napaka-convenient ito kasi nga yung McDo nandiyan lang eh, no? Of course. Sir, kapag nagawa din tong station ng MRT, Yes. ever, mabilis na. Babaan, bus station, nandito na. Hindi tulad pag pupunta kang Batasan, Dalawang sakay pa. dalawang sakay, tricycle ka pa. Opo. And but of course, we wanted to express our support and appreciation sana and understanding that in every start, there's a birthday. Oo. So, inaaral pa natin yung navigation ng client. So, sa ngayon, maaaring medyo marami ka pang, bakit ganito, madami. But give us more time to study and then, embrace the challenges. Then eventually, we'll be coming up a good intervention and good process later on. Lou, Hi, parang nasagot na yung tanong ko. Yung, di ba, what if DSWD is unable to assist? Ang haba kasi ng pila. Parang nasagot na QR code na ang kailangan. Opo. Kasi may mga jobs fair na ginagamitan na ng Yes. QR code. Ang ayos. So, iba na lang tanong ko. Alam ba silang magbaon? Halimbawa, 12 o'clock kinabot sila sa pila. And then kung may edad na, yung companion, pwede bang kasama dun sa upuan? Yung companion, hindi namin inaalaw pumasok. Kasi syempre, we have to give priority for those who will be, processing their own requirement. Kaya in-encourage namin sila habang hinihintay nila kami ng bahala sa mga kliyente. Pasyal-pasyal muna sila sa mga nearby malls and stores natin. But in terms of bringing food, we don't we're not naman limiting them. Actually, we are also offering them the free water. It's hot and cold water habang nandito sila. But hindi kasi kami makapagbigay talaga ng pagkain kasi ginojoke ko nga po sa kanila kanina eh. Wala bang kape? O for sure ang susunod dyan tinapay. May ganon. But eventually po, we are not discouraging to bring food because it's there for their comfort. But if ever po na wala silang dala, nagugutom sila, we allow them to go out and eat outside. May mga numbers naman po sila na alam ng security guard that they can go back to their line right after. So, 8 p.m. yung halimbawa, mayroon pa nakapila hanggang alas 12 ng gabi, sarado na yung mall. Bukas May pa kayo. ganun po kaming experience, ma'am. But actually, we don't encourage na. Kasi the more na we extend our hours, nagiging mas risky sa mga kliyente namin. So, ang objective namin dito as much as possible, a fast service. Matapos kami sana ng 5 p.m. The latest is 7 p.m. But normally, na-achieve naman po namin ng 7 p.m. Nakakauwi na po silang lahat. Wow. Yes po. Ang galing. Thank you. Thank okay. you. Juan. Okay. Good morning, Director Juan Antonio po from IBC 13. Yung first question ko po, maliban po sa medical and burial assistance, ano pa po ba yung mga programa sa ilalim po ng crisis intervention program? Kasi I understand po may mga travel assistance and yung kapag in case na nawala ng trabaho, no? Yes. So, Sige po. Yun ang maganda sa AIX kasi medyo comprehensive siya. The financial assistance is just one of the services being offered by the AIX program. Sa financial services, nandyan po si medical assistance. Ito yung cash or guarantee letter. Burial assistance. We do have correct ko lang, transportation assistance. But this is not a balik probinsya program na gusto kong umuwi, papakuha sa amin. Ang transportation assistance is assistance na bibinigay natin pang emergency cases. Para like example, biglang namatay ang kapamilya mo, wala kang pera, gusto mong umuwi. Bibigay natin yan. Nagkasakit ang pamilya mo, kailangan mong bantayan, wala kang pamasahe, ibibigay natin yan. But it's just a one-way ticket. Sorry for the word. It's a one-way ticket, one-way trip pala. Oo, hindi pwede. Parang burial po. Hindi pwede yung
uwi ako, babalik ako. Hindi pwede. One way. Kumbaga, we just cover the half of their travel. Pero kung babalik siya sa Manila, sa kanya na yun. They also provide food assistance. Food assistance is the minimum amount of assistance to, to ensure na meron silang food sa kanilang table. And of course, we give also cash relief. The cash relief is intended for those sectoral groups natin. Particularly, wala namang kailangan, but they are belonging to a sectoral concern. Sa example, VAUSI, na may reklamo na nabugbog siya ng asawa, pero wala naman siyang pangangailang medical burial, pero may need siya para support yung daily needs niya. So, pinapatid sa CRA. Pag walang trabaho, actually, it's more of AKAP. Example na endo siya, AKAP ang mag-ano sa kanya. CRA din po siya, pero maaaring gamitin niyo yung CRA component ng assistance sa kanya para i-cover niya yung kanyang pangangailangan para makapagtrabaho. So maliban doon sa financial assistance, we also have psychosocial support. Ito yung lagi namin pinopromote na may mga social workers po tayo can give po online psychological counseling. Just get to the website para malaman niyo po yung link kung saan kayo pwedeng kumausap. Ito yung ginawa natin na pumunta tayo sa OF Servisyo Caravan. We offered our support para makausap ng mga OF, ang ating mga social worker in the Philippines. Just imagine mo 5 hours difference. Pero ang mga social worker sa Pilipinas, particularly in my team, offered their time to listen to the OF. Kausapin sila sa problema nila, iniisip nila, emotion nila. That's part of the AICS. We also do referral services. Example, pag meron pong kailangan ng psychological intervention, kung may kailangan pong residential care facility, under po siya ng AICS. Then we also have the provision of the material assistance. Kaya mapapansin ninyo, may mga wheelchair po kami dyan, mamaya pag-ikot ninyo, because we also provide assistive devices po sa ating mga kliyente. So ganyan po ka-comprehensive ang AICS program po natin. Okay po. Next, Sorry, meron pa pa. Sorry po. Yung regarding po dun sa nabanggit nyo no, na matuturing itong frontline service, paano nyo po siya nasabi na itong CIP ay frontline service po ng DSWD? Ang frontline services, the way we define it, sila yung mga direct service interventions. Hindi mo na kailangang hindi na kailangang pumunta kung saan-saan. So you can come here sa ating mga field offices, not only in Paragon, you can go to your regional field offices kasi we also have our crisis intervention program. You can also go to our satellite offices. We also have our SWAT offices in each of the province. So that's why we call it frontline kasi available po kami from 8 o'clock to 5 p.m. Mondays to Fridays. At walang holiday. At walang holiday. Supposed to be. Maliban na lang siguro. Maliban talaga pag meron talaga tayong medyo disaster na talagang. Disaster. Kasi pag disaster, we don't want also to put at risk yung mga kliyente sa traveling na papunta sa atin. So that's why sumasabay tayo doon. Pag nagsasabi ng walang pasok, wala rin po tayong pasok. Pag nakita namin na medyo okay ang weather, then nag-decide po kami na, sige, buksan na lang natin ulit ang opisina para doon sa magbabakasakali. Pero again, we don't encourage for you during holidays and disaster na pumunta on your own. Maybe the best way is for you to check our website because we post announcement there pag bukas po ang crisis intervention program po natin. Next, Noel, then si Big, then Mike. Pahuli ka na, Bay. Wala ka na masakit eh. Director, clarify ko lang. Kumbaga ito, ang building na to, one-stop shop na siya. Okay. So, doon po sa may mga satellite offices po tayo. Kanina po may na-interview po ako galing Las Piñas. Di kaya mayroong problema sa mga satellite office kaya sila pumupunta dito? This is something that we have to look into. Oo. Kasi again, ang satellite offices beyond my scope kasi we have our regional directors there. Pag ang satellite offices kasi ang SWAT offices, under siya ng field office actually. But as a director of the program, we are also looking into this. Sometimes kasi ito yung inaayos din kasi namin kung bakit mas pinipili nila sa central office. But this will be ways forward natin sa Raymond and Director Dayan. May mga partners kasi minsan na may preference, which is hindi namin kayang iwasan. Example, may hospital lang heart center, may prefer nila central office lang. So ngayon, we're trying to harmonize everything. So we're developing a one MOA across all. Para hindi na mahihirapan si service provider na, dapat NCR yan, o dapat 4A yan, or dapat central office yan. That's why what we did in Mercury Drug. Kasi dati,
Ang partnership with Mercury Drug is per regional office. Walang ano doon ang central office before. But now, we try to come up with one MOA applies to all. Kaya ang partnership natin, it's not about NCR only, but it's a nationwide thing. Being monitored na po siya ngayon ng central office. For hospitals and other pa, we are trying to explore SAS. Kasi example for PhilHealth, PC, Heart Center, hindi lang naman taga-NCR ang kinikater nila eventually. So there are also some other regions na nagpupunta doon. So we're also trying to have that done in our partnership. Maybe one thing is partnership ang concern natin. Yun. Director, isa na lang. For soundbite purposes lang, hindi naman nila necessary na pumunta dito ng 4 a.m. Yes. Opo. Actually, again, pinaliwanag ko kanina, mga madlang people po na nanonood, hindi nyo pa kailangang pumunta ng maaga. Una, ang mga kliyente po namin na nagtatanong, pumupunta, naka-schedule na yan. We have a scheduling team na binibigay natin yung impormasyon kailan sila babalik. Yung schedule, we don't put time. Actually, we indicate time from 8 o'clock to 10, 10 to 12, para mayroon siyang preference time ng pupunta. Again, yung konsepto kasi ng pagmaaga, mauuna ko, yun ang hindi ko Early bird. Opo, hindi ko talaga kayang burahin. Ang makakultura ng Pinoy yan pag nauna. Tsaka pwedeng early riser sila Opo. or So, excited, di ba? Hindi opo. na nakatulog. So ngayon, pag 4 a.m. ka po nandito, tapos magpapasok ng 6 a.m. So may 2 hours time ka na pong hinihintay. Siyempre, pagpasok mo, hindi lang naman po ikaw mag-isa ang papasok. May almost 500 ka ng kasama. And our social worker, we have around 70 social workers at a given time. So, may proseso yung interview. And we have to give premium also for those client na kailangan naming bagalan yung proseso ng pag-interview. Like example, for our seniors, we have to give, more time for them. Hindi naman pwedeng mabilis ang pagsulat. So, talagang mayroon po talagang oras na kailangang balansihin. Hindi dahil sa matagal talaga ang proseso, but mabilis ang proseso, pero may waiting time talaga because of the proseso ng sa social worker na kailangan lang hintayin. But ang assurance naman po namin, pag nandito kayo ng ngayong araw, yung assistance nyo po ay makukuha nyo within the day. Director Wenz, on the average, ilang oras yung inilalagi dito ng client from start to finish? Huwag natin isasama yung waiting time nila. Kasi pag kasamang waiting time nila talaga, naglalabas ng 4 to 6 hours ang waiting time nila eh. Pero pag at 8 o'clock nagsimula ang interview, ang maximum of 2 to 3 hours pang hinihintay nila eh. Kadalasan kasi ang nangyayari po dyan, because of course, tandaan natin, yung cash kailangan talaga kompleto yan eh. Yes, It undergo review. requirements siya. Yes, because of course, this is a government fund. Kailangan talaga natin siguraduhin na talagang tama yung dokumento kasi mahirap na. So kung kompleto lahat, in 3 to 4 hours, Yeah. tapos yung Tapos ano. siya. Actually, ang interview namin only lasts about 15 to 30. Normally, 2 hours the maximum hinihintay. Nagdadagdag lang because naghintay sila from 4 a.m. Yun ang laging, 6 a.m., 4 a.m. pa kasi ako nandito eh. May ganun silang laging kwento. Nabanggit mo nga kanina, Director, kasi kahapon, ilang tao umabot? 19 to be exact. 1,900. So, may mga pumila po na alas 4 ng umaga. Yes, for sure. Pagdating nyo ng hapon, wala nang gaanong ganun tao. Ang problema na lang is the releasing. Yung pag-release ng GL, yung pag-release ng cash. Pero yung interview namin, tapos na kami ng around 5 o'clock eh. So, kung pupunta ka ng mga 4:30, Pwede pa. Wala PM, ka nang kasama. ng hapon, wala ka nakasabay. Kasabay, yes. So, technically, ikaw yung early bird. Yes. Ganun ang concept ang gusto namin i-encourage sa mga kliyente natin pumipila. Big Director, good morning. Good Big morning. na 25. May gusto lang akong linawin kasi on the other agency ng gobyerno, like for example, yung sa PhilHealth, di ba? Alam naman natin na nagka-problema sila doon sa payment, doon sa mga hospital, kung saan may guarantee letter sila. So on the part of AIX, wala po ba kayong problema sa mga hospital regarding sa payment doon sa GL na nirelease ninyo? Hindi ko pwede din. Nagkakaproblema din po kami. Sometimes may mga delayed payments din kami because just imagine we have around 2,000 partners that we need to process at a given time. But ang kagandahan po nito, open communication po kasi kami sa kanila eh. We always ensure provide them updates. Actually, ang tracking namin as to where are their documents now ay open sa kanila. So nalalaman nila pag lumabas na po sa opisina ko yun or lumabas na po sa opisina ng finance or ito po ay for crediting na. So ganun po kami ka-open sa kanila. Sometimes,
yun ang nagiging dahilan because aware sila sa process, mas lesser po ang nagiging complaint ang tanong po nila sa amin. So usually, gaano katagal yung payment ng DSWD sa mga ospital? Depende po sa submission ng SOA nila. Oo. Ngayon, pag nagsubmit sila sa amin ng example, August 1, mga September po, nabibigyan na po namin ng payment sa kanila. But there are some delays. Example, pag may kulang ang requirements, may kailangang ibalik sa kanila for processing. Ito yung mga common reasons ba tayo nagtatagal minsan. Okay, thank you. Thank you. Mike Guyagoy. Sir Mike Piagi from RMND Excel. Sir Edwin, may ilang mga questions from other kumukuha ng guarantee letter na kahit may mga memorandum of agreement na with some hospital partners ay parang laging dinatilan nila. Hindi pa pinababa sa amin ng mga ano na yan ang about that. Meron ho bang mga clarification on this na bakit nangyayari po yung mga ganito? Una, we have to remember sa mga kliyente po natin kumukuha ng guarantee letter, ang kailangan nilang gawin ay kailangan nilang dumaan sa social service department or office. Pag dumidirekta kasi sa amin at hindi aware talaga ang mga social service, nagiging confusion yun kasi parang hindi sa kanila dumaan. Kami kasi ang preferred talaga namin, sir, gracefully endorse siya ng service provider. Kaya nga may MOE eh. Kumbaga, dapat sila ang nagbabato ng kliyente sa amin. But there are some people who are not familiar na dumidiretso sa amin. Kaya pag bumabalik sa kanila, ang sasabihin, ay hindi pa po namin yan alam kasi hindi sa kanila dumaan. So, ang encouragement namin, number 1, is kung gusto nyong humingi ng tulong, the social service of the hospital can assist you. Kaya kailangan nyo pong dumaan sa kanila. Pangalawa, maaaring ang MOA ay hindi pa po signed. Kaya hindi pa kami official start ng programa. Third, baka may sinisettle lang po kaming payment. Oo, kasi of course, tandaan naman natin na ang hospital, kailangan din nila ng kanilang fund to really, support their operation. At ang hinihintay nila doon kadalasan ay ang payment namin. But for that notion, if ever naman po na sinabi na hindi pa kami nakakapagbayad, kami naman po mismo nakikipag-usap sa hospital. Lalo na kung ito ay medyo emergency in nature ang case, kinakausap namin ng social service to accommodate this client. Kaya nga dapat importante, yung step number 1, dumaan sa social service para mas ma-endorse amin ng maayos. Sir, last na lang sa part ko. Sabi niyo, ilan pong billion yung natitira doon from the 50% na natira for the AX fund? AKAP po yun, sir. Sa AKAP po siya. Wait lang. AKAP po. Para lang sure po tayo. For AKAP po, actually, nasa 77% na po ang aming utilization rate. Total of 40 billion na po ito against the 52 billion po na allocation po natin for the program in AKAP. Ang mababa lang po natin dito is the target because we committed to accomplish a 3.1 million client for the AKAP program. But so far po sa ngayon, as of today, we're only able to cater 1.6 million. So kalahati pa lang. But in terms of utilization rate ng fund po namin, medyo malaki-laki na po, 77%. In case po, sir, na ma-exhaust na po yan at hindi yan pinondohan ng present administration, saan ho kukunin yung mga ipang tutulong natin? Bukas pa rin po ang AX natin. Yun po yun. Tandaan po ang AX natin is a catch-all program. Oo. Thank you, sir. Thank you. Sa ngayon po, ang atin pong current na funding for 37.9 billion po for no increase po as per the NEP po namin. We propose po the same amount. Yes. So 37 billion. Yeah. By concern lang ako tungkol dito sa swerte sa nasa Manila, no? Yung pang mechanics ng mga nakababayan natin nasa malayong lugar, pareho din ang mechanics dito para sa mga regional offices nila. Yes, sir. Actually, mas marami po silang offices kumpara sa central office. They do have the regional office, which is the field office nila. They also have their SWAT offices. They are also present in all provinces. So, pwede namin ipaliwanag through our program na kung ano ang mga mechanics dito para makapag-avail ng mga benefits na yan sa mga lang areas natin. Yes, sir. Ganun din. Opo, yes, sir. Pwede namin Yes, ipaliwanag po, yan. opo. Isa pa, yung pang-akap natin, halimbawa, nawalan ng trabaho, unlimited ba yun o hanggang 6 months lang? Wala po tayong ganun sa AKAP. Depende po sa hinihingi lang assistance.
Oo, wala tayong sinasabi na hanggang 6 months lang po sila. Ito po yung confusion pag-AKAP kasi akala nila may listahan ng dapat nakapagtrabaho. No. Again, ang AKAP po is an financial assistance siya for those who are belonging to below minimum wage earner. But talagang may trigger pa rin sila na sitwasyon because of the inflation. Ganun siya. Kaya nakapasok pa rin doon, sir, yung dapat kung may medical needs ba? May burial needs ba? Meron bang kaakibat na sitwasyon na nagpatigil sa kanya doon sa kakayanan niyang suportahan kasi wala siyang sapat na sahod? Example, di siya nakapagbayad ng renta ng bahay niya kasi delayed yung sahod niya, tapos below minimum wage pa siya, AKAP is there for Oo, them. so sa mga tuwid, kung biglang nawala ng trabaho, sa ibang lugar kasi binibigyan sila up to 6 months para makakita na sila ng trabaho. Wala naman po tayong ganun. Wala namang Yes po. limitation. Based on needs pa rin and assessment of the social worker. Yes, sir. Doon sa GL naman natin, kahit na may promissory note na sa mga hospital, okay pa rin yun. Yes, sir. Sa mga hospital lang. Normally, ang promissory note is for the hospital. Pero pag may funeral service, I think we can also cater. Akala ko baka mamaya, halimbawa, yung promissory note sa Aberdeen Court, unlimited ang kain dun. May guarantee letter tayo sa medicine, sir. Pero for promissory notes, promissory note, applicable siya for medical sa hospital at burial assistance for funeral services. Ayun. Yes, pero yung mga, halimbawa, Aberdeen Court, hindi nakasali yun. So, kasi healthy kasi si Bay Tinanong ko kanina walang walang yung monthly maintenance Si Miss Angie po. Good morning po. Sir Win, meron po bang expiration po yung guarantee letter at hanggang magkano po yung maximum sa hospital at saka yung sa gamot? Actually, we wanted to encourage our client to avail kasi sayang naman po nang binigay ng guarantee letter. If I'm not mistaken, we wanted to have it within the 1 month upon the issuance. Opo. Kasi kung papatagalin po nila yan, baka po, hindi na maproseso. So, ang binibigay namin na validity ng aming guarantee letter is 1 month. Ngayon po, again, sa amount to be provided, depende sa sitwasyon ng kliyente. Ayoko po magbigay ng ceiling But sa policy po natin, we can only give around a maximum of 150,000. But again, it's subject to the assessment of the social worker if it requires higher amount. But tandaan po natin sa mga nonol at sa ating pong kasama sa media, pag umakyat pa ng 150, medyo iba na po ang signatories nun kasi higher accountability. Pag 150 lang po, ako lang po yun, kaya mabilis po talagang i-release yan. But pag tumakyat po, example to 300,000, si Asek Ada Colico na po ito. Pag 300 to 500,000, si Yusek Pinky na po ito. Pag going up 500,000, si Sec na po ito. But hindi po ito open na lahat 500 kasi baka maubusan po ang pondo namin. Case to case Case to case. Basta nagbibigay po kami ng mas higher amount, depende po talaga sa gravity ng sitwasyon po ng kliyente. At ganoon po kami kabukas. That's why po, social workers po talaga ang nag-i-interview para ma-determine namin kung itong tao ba ay qualified to have that certain amount. Sir, yan po bang guarantee letter if ever na hindi magastos lahat, pwede bang gamitin ng asawa? Transferable to? Hindi po siya transferable. Opo, kasi medyo mahihirapan po ang partners po natin dito. Kasi we have to be very careful because this is a government fund. Pagdating po sa COA, ang consistency of information from the ID to documents, pati doon sa statement of account, dapat po nag-appear po talaga ang pangalan ng kliyenteng naglakad po nito. So, non-transferable lang. Non-transferable po siya, ma'am. Sir, wala po ba tayong nakukuhang mga problema or nare-report na problema sa guarantee letter? Doon po naman sa mga pharmacies na partner po natin na binibigyan ng guarantee letters? Actually, wala kami pa na-encounter na problema sa mga pharmacies. For us, social workers, and I think for the department as a whole, we wanted to utilize guarantee letter talaga to ensure na right assistance is being enjoyed by our client. But of course, there are clients that they wanted cash. But again, naniniwala talaga kami na pag pera ang hawak ng tao, nagagamit yan for other purposes. Hindi ko sasabi sama-sama, but for other needs. At nasa-set aside yung pangangailangan talaga nilang medical. Kaya we wanted to cover
more intervention by providing the guarantee letter. Just imagine na lang kung magkano ang mabibili mo sa 2,000 pesos. Nagagawin mo na lang 1,000 para ibili yung 1,000 ng pagkain, tapos 1,000 sa gamot. Pero ang hiningi mo sa amin, medical assistance. So may inconsistencies na. So that's why we wanted, pag medical assistance ang hingiin mo, ang ibibigay namin ay guarantee letter na medical assistance to cover more medicines for your own need. Kasi we really invest talaga sa health, di ba? Director Wenz, pagka guarantee letter sa gamot, mercury drug, kailangan ba ng may reseta sa Of doktor? course, yes. Reseta is very important because dito namin malalaman kung anong i-cover na gamot. And this is also provide us the, the idea of magkano at ilang gamot ang i-cater natin for them. Oo. Sinabi nyo kanina na sa 2026 GAA, zero budget tayo. No, wala pa pong GAA, sir. NEP. NEP zero. Oo. Paano natin matitiyak na kung hindi tayo mabibigyan ng panibago, magkakasya yung pondo natin hanggang sa susunod na taon? Nandito naman po ang pamunuan ng DSWD. Wala pa po kasi kami sa budget hearing. So these are part of our negotiations, of course. The data will speak for itself. Sa ngayon. Ngayon kasi ang hirap lang pong sabihin kung ipupush natin or hindi. Kasi nakadepende po ito doon sa pagsalang ng aming pong kagawaran sa budget hearing or budget deliberation po natin. But rest assured po, sa pamunuan po ni Sec Rex Gatchalian, nakaakibat po dito ang aming pong hangarin na mas makatulong po sa nakakarami. At baon po namin dito yung datos na magsasabi na effective po ang program natin. Okay. Yes po, sir. Mary? Hi, sir. Ay, Mary po from Radyo Pilipinas. Sundot ako lang po yung question ni Ate Angie kanina, yung mention na mas nagli-lean kayo ngayon on GLs. May monitoring po ba kayo na usually kapag cash ang binibigay, hindi talaga nagagastos? Wala. Actually, hindi na namin kasi saklaw pag lumabas siya sa opisina namin at kung paano nila ito nagagastos. But mapapansin niyo po yan sa mga kliyente, hindi naman nila lahat, sa mga kliyente po namin, paulit-ulit pong bumabalik sa amin after 3 months. So, kumbaga, makikita mo naman na limitado talaga ang cash advance natin eh. So, pag guarantee letter, mas may leeway ang social worker magbigay ng higher amount. Pag cash kasi, iisipin namin kinabukasan. Tuloy-tuloy. Pero pag guarantee letter, ang isipin ko, magkano ang gamot na pwede ko maibigay dito. So, that's why we give premium for guarantee letter. But to know kung ginagastos nila yan, ako personal, pag pumupunta ako sa mga mall nung nasa NCR ako, nakakasalubong ko sila. May mga dala silang grocery store. So, nagugulat ako, akala ko pag gamot yan. So, for that particular cases alone, it only means na nangyayari yan sa karamihan. So, that's why we always encourage na i-guarantee letter na lang natin para yung problema sa gamot, sakop na namin. Bahala na lang kayo yung pera nyo, yun ang gamitin nyo for your daily needs. So, sa ngayon po ba, magagaranti ng DSWD na lahat ng sakit sakop na ng GL, meron ng GL na pwede, Yes. available? Pero again, nakadepende yan sa ini-issue sa amin na medical abstract or medical certificate. Pero wala kaming pinipili eh. Opo. But of course, ayaw din naman namin pangunahan si PhilHealth sa kasi DOH. Kasi supposed to be, again, paliwanag namin, ang DSWD ay augmentation lamang. Meaning to say, hindi po namin kayang saklawin lahat. O hindi po kami pwede magbigay ng 100% sa amount na ibinibigay. Kasi yan ang nireklama, 2,000 lang. Kasi nga, we always have to, teach the people na you also have your counterpart sa sitwasyon mo. But in terms of the sakit, wala na po kaming pinipili. Actually, as latest po namin ngayon, we're engaging to therapy centers. Diba yung may mga child with disability, kasama na siya sa mga guarantee letters natin, yung kanilang mga therapy speech, behavior therapy. Yun lang ang naging challenge namin kasi wala kami mga partners na ganun. Sa ngayon, I think kasama namin siya sa 22, we identified 2 new partners for therapy. So magandang balita po yan para sa lahat. Director Wenz, may sitwasyon lang. Nakaschedule kumuha ng guarantee letter for medicine yung every 3 months. Apa. Tapos, may patay din siya. Pwede bang sabay kubrahin yung GL tsaka yung burial assistance on same day? Possible siya. Oo, kasi again, ang client are entitled to access to different assistance at the same time. Yes. Ang problema lang dyan, ang lalabas kasi sa pangalan niya siya. Paano pag nangailangan na siya? Lalabas po doon sa record namin, nakakuha na siya. Example ako, nilakad ko po, though ang mami ko wala na talaga, nilakad ko yung mami ko, hospital. Tapos yung daddy ko nalagay kong burial. Pero ako po yung kliyente for AX. Record ko, twice na po kong kumuha.
Pag So, ako po nangailangan, pero, okay. ang problema ko, lalabas sa record na may 2 hits na po ako. Yun ang magiging problema Pero natin. kapag halimbawa, Director Wens, burial, hindi ba kayo nanghihingi ng parang name or death Ng certificate? beneficiary mo yun. Requirements yun. But ikaw kasi yung client natin. Yun ang ano sa AIX. Kung sinong kaharap namin, record mo yun. Yun yun. So Walang hindi record kinalaman nung ng beneficiary. namatay. Yes, walang kinalaman ng beneficiary. Paano kung ikaw na yun naman? Hindi O naman. kung ako naman yon, of course may maglalakad po sa akin, sir. Katok muna tayo. May maglalakad po sa akin na iba. Maglalakad. Pero if ever po nagkaroon ako ng medical need, yun ang magiging challenge. So that's as much as possible. If you wanted to spread it to your nearest immediate family, i-spread out na lang natin para at least one time ka lang pong hingi for other and you reserve your own slot for your own self. Actually, Director Wens, in this way, na iiwasan natin yung fixer. Yes. At yung accessing of assistant multiple times. Multiple. Kasi naka-record yan eh. Yung Nasa Edwin computer. Murata, lalabas po yan. At makikita pa namin sa database namin kung sino yung hiningian mo. Ano yung hiningi mo, plus para kanino yun. Director Wens, Oo. may isang kaso pa. Pumubra sa satellite office, naliitan, pumunta sa central office kasi nga nabalitaan mas Mas malaki. malaki. Paano yun? We have the record nationwide. That's why lumalabas po yan. So makikita namin yan na, galing ka na po ng Rizal Satellite Office. O magre-reklamo, kasi nga 1,000 na tanggap ko doon. Hindi na po talaga. So i-advise na lang namin siya. Kung gusto mo talaga makakuha ng mas malaking amount, mamimili ka na lang po. Yun ang isa sa mga dahilan ba't mas pinipili talaga nila ang central office. Last po, on my part, nabanggit lang kanina yung fixer and meron pong advisory din yung yung DSWD. May reports po ba since bago tong office, may reports po ba na may mga nag-fixer dito po sa branch na to? So far sa ngayon, wala pa naman. Actually, to intensify our way not to encourage fixer, we had a partnership with the nearby barangay. Mapapansin niya sa baba, may mga assist na at least may visibility of someone in official, nababawasan natin yan. But again, tinanong niya to sa akin kanina, iba ang sitwasyon pag nasa community. Wala na kaming access pag nangyari sa community yung kanilang fixing activities eh. Pero ang social workers has the capacity to determine kung ang document ay hindi valid. Kaya nga social worker talaga dapat ang kausap. Kasi meron silang mga probing question na nagsasabi na itong dokumento ay hindi tama. Pag nagkataon na may ganong sitwasyon, hindi naman namin inaalugad yung, picture ka, pakulong ka, hindi ganon. Hinihingi namin ng paliwanag. What make you decide to engage for fixers? Kasi sometimes intindihin natin, gumagawa ng paraan ng tao sa ganon because may pangangailangan. And they always find the easiest way out. As a social worker, alam naman namin dapat may punitive response. But for us, we need to know first, bakit mo ginawa yan? And then we engage to the barangay, we conduct home visit. Yun ang beauty ng AIX. Para mas maintindihan natin na next time, wag ka na mag-fixer. So, naging beneficiaryo pa po sa naging Oo. beneficiaryo. Yes. At saka yung fixer, may mga hati. Sometimes sasabihin sa'yo, tig 2.5 po tayo. Wag mo tayong mag-encourage kasi kami po, wala po kaming bayad. Your smile, your thank you is enough for us po to do our service better. Actually, yung mga beneficiary natin ditong bisita, sila yung magpapatotoo na walang fixer, sila mismo yung pumipila. Yes. At saka yung mga fixer dapat sa presinto na Correct po, pinagpapaliwanag. sir. Po yung nakapangalan, para bang paano kung mga ilangan ako? May I know, once in a lifetime lang ba na pwedeng humingi ng ganon? Actually po, depende sa hiningin mo. Pag medication po is every after 3 months. Okay. Pag transportation, of course, per incident lang po tayo. What about the medical assistance? For Like 150,000 Sir, for confinement, is every after confinement. Per confinement. Pag na-confine kayo ngayong Lunes, nagpuraso ka sa amin, ipapaginawa ng guarantee letter, pero pag na-confine ka ulit po ng Wednesday, yung kinuha mo po ng Monday, hindi na po yung magmamatter. Kasi per confinement po ang reference namin. Okay. Yes. So kung weekly ma-confine, pasok yun. Huwag naman po sana, sir. Huwag naman po sana, sir.
Actually, ito po yung gusto ko ring bigyan ng emphasis habang tinanong po, sir. Laging tanong sa social media, paano po makasali sa AIX? Ang hirap pong sabihin kasi kung iisipin, di ba dapat by policy, dapat may sakit ka, namatayan ka. Ang hirap pong sabihin ng ganon. Kasi paano ba makasali? Pwede po ba kami magpalista? Ang tanong namin, ba't ka magpapalista? May sakit po ba kayo? May sakit po ba sa pamilya? Ayaw man namin hingiin. Pero again, ipapaliwanag po namin, hindi po kailangan magpalista. All you need to do, again, check the website. Nandun po lahat ang requirements. Pag nakompleto mo po, visit any field offices. Pwede nyo pumunta sa Paragon, the social workers, sa baba pa lang po, may mag-a-assist na po sa inyo kung tama, tumpak ang requirements. Pag hindi, kailangan bumalik para kompletuhin. Pero hindi po kailangan mag-iwan ng kahit anong dokumento para po sabihin nakalista na po kayo. Kasi we don't encourage listahan. Yun po yun. Meron So, kayo binabanggit kanina. importante yung sa website Yes, sir. para yung Ayun. tamang tulong sa tamang Yes. impormasyon. Yes, sir. Meron kayo binabanggit kanina na ultimo yung sa therapies. Apo. Sa therapy ay nagbibigay na rin tayo ng assistance. Wala ba pinipili yon? Lahat ng klase ng... Wala po. As long as ang client ay may dala po siyang medical certification. kasi meron tayong kasama dito, may erectile dysfunction. Oo. Kaya kasama yun. Ay, hindi kasama. Kasama yung gano'n. Nililinaw ko lang. Wala. Hindi ro kasama. Crisis po ata sa ibang bagay yun. Director Dayat, medyo mag-aano. Sir. Meron pa bang question? Yes, Bago sir. tayo mag-tour? Rodel. Ibig sabihin, sir, yung DSWD hindi nagbo-blacklist. Medyo mahirap yung tanong ng blacklist kasi kami nasa konteksto kami ng pangangailangan ng isang tao Pag ang blacklist, sir, pag naging repetitive na po yung behavior ng pagdadaya, maaaring ganon. Pero bago po kayo magsabi ng ikaw po ay blacklisted, ang ginagawa po namin, nakikipag-usap kami sa barangay saka sa pamilya. That is the social work thing, sir. Alam naman naming mali, pero we always find the reason why they do that. At pag nakita namin yung reason kung bakit ganon, tapos sinabihan namin sila, mas magandang magkaroon kayo ng tamang pamamaraan sa pag-access. Pero pag inulit na po nila yon, ang tingin na po namin doon, hindi na po to sitwasyon behavior na po ito. So doon na po kami nakakaroon ng decision na i-blacklist po sila. Opo nagiging behavior na po pag inulit-ulit na, sir Ganun man po, at least nagbibigay kami ng chance for them to discuss and then assess and then decide kung pwede pa. Kasi ang pangangailangan, wala naman pong pinipili yan din Masama rin pong sabihin sa amin na hindi talaga. Pero again, ito yung gusto namin i-encourage. Pag pinipili nyo po ang masamang proseso, it provides you limitation to access good services. Director Wenz, ayan, bago po tayo magtanong sa ating mga beneficiaries, meron po kaming isang katanungan. Kasi sina Director Lara po ng Traditional Media Service ay nag-conduct ng tamang tulong sa tamang information caravan sa Cebu. So doon, nag-invite po sila ng mga beneficiaries ng DSWD. May isa po nagtanong doon. 4-piece beneficiary siya. Tinanong niya yung barangay captain niya. Pwede 4-piece bene ako, pwede ba akong makakuha ng AIX? Ang sagot ng barangay captain, hindi na pwede. True or false? It's a false. Ang Pantawid Pamilya po ay iba po siyang programa. It's a poverty alleviation program. We're targeting here indigent families and we support them to become somehow self-sufficient at a given time. Yun ang trabaho ng Pantawid. Ang Crisis Intervention Program po, particularly the AIX program, ang sinusuportahan po namin dito, crisis. At again po, ang crisis, walang pinipiling tao po ito. Benepisyaryo ka man po ng Pantawid or may SLP grant ka man po, but ang crisis, hindi naman po nitidetermine yan kung anong benepisyo o programa kakasali. Kaya nga sinasabi ko nga palagi po sa inyo, catch-all program po ang AIX. Pantawid ka man or hindi, kabag-anak ka man po ng kapitan or hindi. Pwede po kayo as long as nasa menu of services po namin ang pangangailangan ninyo at kayo po ay may karampatang dokumento, maaari po kayong humingi ng tulong po sa AIX program. Ma'am, yan, yung ganyang informasyon, pangkaraniwang naririnig namin yan sa barangay.
At sinasabi nila kapag ka 4-piece beneficiary na, hindi na. Hindi ba natin sila po pwedeng ma-educate para Sige. Yan po yung isang parang naging suggestion po no doon sa ginawang information caravan sa Cebu. Sa mga succeeding information caravans, yung mga LGUs po natin, i-invite po, isasama na po doon sa ating information campaign para po mas maliwanagan sila. Nandun po yung mga focals ng bawat programs and services ng DSWD para po i-explain sa kanila at kung may mga katanungan sila, direkta na po sila makakapagtanong para pagbalik nila sa kanilang mga municipalities, cities, tama na po yung isasagot nila sa kanilang mga Constituents. constituents. Yun. Kami man Problema dyan, pag nagpapasalamat barangay to. chairman yung nagsasabi nun, hindi mo pwede ipabarangay, no? Oo, Siya kasi yung sir, paano chairman. yun sa kabilang barangay? Ayun po, bago po tayo magpunta sa media tour po, nandito po yung mga beneficiaries natin. Pwede naman po silang, kung gusto nyo humingi po ng mga testimonials. Wala na. Wala na po. Wala na. Si sir, ito po bago po siyang pa-assist ng mic. Ito po si sir, Ay sir, ano po pangalan ninyo? Anthony Batalier po. Sorry? Anthony Batalier. Sir Anthony. Sir Anthony, ikaw yung naparito dahil po Hingi po ng financial assistance. financial Yan. assistance po. Taga saan po kayo? Taga Las Piñas po ako. Las Piñas. Opo. May malapit po tayo. Bakit po kayo napunta dito? May nagsabi lang po na dito po. Dito Opo. pumunta. Sir, kayo, baka po may mga katanungan po kayo sa ating director ng program? Katanungan po wala pero magpapasalamat po. Sige po. Nagpapasalamat po ako sa DSWD. Malaking tulong po sa mga katulad na mahirap. Sa mga tao, agaran tulong. Na mabilis po maibigay. Kasi po yung anak ko po, ay leukemia po. Nakakumpain. Ililipat po ng district. So, kaya po ako nandito. Humingi ako ng tulong. Naibigay naman po. Ako po ng Diyos. Kaya marami pong salamat sa inyo. Sa DSWD po. Marami pong salamat. Maraming salamat din po sir sa pagtitiwala po sa DSWD. Maraming salamat po. Sina sir po yung mga nauna, meron po kayong mga katanungan po? Gusto ko rin pong magpasalamat sa DSWD sa mga tulong na binibigay sa amin. Sa kahirapan ng buhay ngayon, dahil kailangan din namin ng tulong sa kanila. At ganun din, mula nung ako'y na-stroke, nagkailangan ako ng medical assistant. Kaya parati ako kung pumupunta rito every 3 months. Kaya mula nung namatay din yung anak ko ng breast cancer, humirin ako ng burial dito. Kaya nagpapasalamat ako ng marami sa DSWD sa inyong. Salamat sir, maraming salamat po. Sir, kayo po? May tanong po kayo? Opo. Ako po si Conrado Mendosis Jr. Nakatira sa Commonwealth Market. Ako po, matagal na akong kumukuha sa DSWD ng tulong na pinansyal. Maraming salamat sa DSWD na marami pang natulungan ng mga senior citizens dito sa ating mundo. Salamat po ulit. Good morning. Maraming salamat po. Makakaasa po kayo ng patuloy lang po ang DSWD sa pagbibigay po ng serbisyo at programa po para sa ating mga kababayan. Director Dayan, final words. Then, Sige po. Media tour Media na tour natin. na po tayo. Muli, maraming salamat sa Raymond and Director Dayan. Suking-suki po ako dito sa Media Forum po ninyo, no? Dapat lang po talaga na ibigay natin ng tamang impormasyon para sa tamang tulong. And ito po ay sumusuporta kami na mapaabot natin sa lahat po na nanonood at sa lahat po ng mga taong na sumusubaybay na dapat po sa pagkuha ng assistance or kahit anong programa po ng DSWD, ang best access po natin ay ang ating pong official page.
Oo, paki-check po ninyo palagi po doon. May mga announcement din po kami. May mga fast break episodes doon po kami na magbibigay po sa inyo ng tamang impormasyon. This is the right time for us to change the mindset po ng ating pong madlang publiko tungkol po sa programa ng DSWD. Again, uulitin ko po, hindi kailangan ng listahan, hindi kailangan magpalista, hindi po kailangan ng referral letter. Bukas na bukas po kami dito kahit wala pong referral letter at wala pong bayad po ang serbisyo po namin. At dahil po dito, ito lang po ang mapapabot ko sa inyo. And again, maraming salamat sa pagkakataon and magandang umaga muli sa inyong lahat. Maraming salamat po, Director Wen, sa ating mga kaibigan sa media, sa mga kasamaan po natin sa DSWD at yung mga nakikinig pong beneficiaries. Meron po tayong online live stream nitong media forum para po mabalikan nyo mamayang 1 p.m. sa Facebook po natin. So, mag-media tour na tayo. Apo, sir? Ah. Okay, maraming salamat po. Ikaw na. Samahan mo na, Dayan.